mga mare. Alas 6 na nga ng umaga to mga mare, hindi na nga ako makatulog kaya yan binantayan ko na lang yung baby. Nalilingat-lingat na nga siya dyan mga mare pero nababalik pa din siya sa tulog niya kaya yan pinepekpikan ko pa. Mga 20 minutes lang mga mare, yan nga nagising na ng tulog yan yung baby namin. At syempre mga mare, yung baby natin pagkagising walang kabusitan. Ayan, tingnan niyo tumatawa agad. Hinayaan ko nga muna siyang maglaro-laro dito sa higaan mga mare. King pasalamat nga namin ng Papa Choy dyan mga mare, simula alas 6 ng gabi hindi na nga siya tumahin hanggang umaga. Bay sa kalikutan nga ng baby namin, tingnan niyo naman yung paa niya nandito na nga sa mukha ko. Tapos nga tinataas niya yung paa niya dyan, tapos binabagsak niya ng bigla sa mukha ko. Ay, kamaso. Pinabayaan ko na muna nga siya maglaro dito sa kama bago nga kami tumayo. At ayun nga mga mare, tumayo na nga kami. Dito kami sa sala para nga magkape. Siyempre, nilagay ko muna siya sa sasakyan niya para nga makapagkape ako ng maayos dyan. Pagkatapos nga namin magkape dyan mga mare, dahil sumikat na nga yung araw dyan, mainit-init na, kaya pinaarawan ko na yung baby. Dahil oras na din yan mga mare, alas 6 pa yung gising niya, kaya siguro inaantok na siya. Dahil nga galing kaming paaraw dyan mga mare, tingnan niyo naman yung pawis ko. Hindi ko na nga sinakay ng duyan dyan mga mare, papaidlipan ko lang ng konti para nga makaligo na siya ng medyo maaga. So naghahanap pala sa liig ng baby ko. O yan, may liig yung baby namin. Medyo mahaba na naman yung kuko niya, kaya tignan nyo, meron na naman siyang kalmot dito sa ilong. Tignan nyo yung kulot ng baby ko mga mare, ganyan lang naman kaliit yung kulot niya. Nung medyo lumalim na nga yung tulog niya mga mare, naisipan ko nga siyang ibaba dito sa stroller para makapagwalis naman ako ng bahay. Binilisan ko nga dyan mga mare, dahil alam niyo naman yung batang ko, pag hindi nalalakad yung stroller niya, kaya hindi na uugoy sa duyan, agad nagigising lang siya. Sabi ko nga kay Banggel, bantayan niya muna yung baby, wag muna siyang tumahol. Binilisan ko na nga magwalis dyan mga mare para nga agad matapos ako. Noong mga mare, yung mga rag namin dito wala man yatang 1 year nagpapalit kami. Paano ba naman kung hindi pusa, aso yung naninira? Napatakpo pa nga ako dyan mga mare, paano ba naman dumating na sina Papa Choy. Pag pa naman nakarinig ng tricycle si Banggel tumatahol. Kaya yan mga mare, yung binabantayan ni Banggel mulat na mulat yung mata. Pinabili ko kasi ng ulam sina Papa Choy, kaya ayan nakabalik na sila. Kita nyo naman katapang yung alaga namin, akala mo talaga nananag pa. Bili ko nga 2 pirasong tilapia si Papa Choy tsaka 1 kilong talong. Kaya lang napakabait ng nagtitinda mga mare, binigyan nga ng dagdag si Papa Choy, may higit 1 kilo yata. Bay madami pa nga yata yung dagdag kaysa sa binili niya. Tapos yung binili niya palang isda, kumare 2 piraso lang yung pinabili ko pero napakalaki ng mga isda kaya 1 kilo din. Tapos nga dahil nakapagpahinga na nga yung baby, ayan pinaligo na namin ng Papa Choy. Nabili ko nga siya ng mga terno mga mare, kaya lang medyo malaki pa sa kanya pero okay na yon kaysa naman dun sa mga crop top. Lagi kong binababa, nalalamigan yata yung tiyan niya. Araw-araw nga nililinisan ko yung dila nito para nga hindi siya magkalaso. Tapos nga ngilig-giling niyang mga gat ngayon. Tapos manggigi. Syempre dahil bagong ligo yung baby natin, inaantok na yan. Pero nilaro-laro ko ng konti. Tignan niyo naman na siya shock. Tinitignan pa nga niya ako nagbibideo dito. Pero sandali nga lang dyan mga mare, napatulog ko na nga siya. Natulog yata kami ng mag-aalas 10 ng umaga dyan mga mare. Tignan niyo mag-aalauna na tulog pa nga yung baby namin. Naubos na nga niya isang bote tapos tinimplahan ko pa, nakalahati pa nga niya. Tapos nga naligo lang ako ng konti. Tingnan niyo naman napakalalim ng sugat na naman niya sa mukha. Hindi napansin ang nagbabantay sa kanya. Dahil nakakalmot na naman niya yung mukha niya. Gusto ng Papa Choy kaput ko daw siya. Sabi ko naman kay Papa Choy, napakatanda naman niya para magkaput pa. Kaya yan, ginupitan ko na muna yung kuko niya. Natapos ko na nga yun sa kabila. Dito na naman sa kabila. Medyo nahihirapan na nga ako pag dito banda ko siya ginugupitan. Paano ba naman, parang madilim nga. Hindi ko masyadong nakikita yung kuko niya dito. Pero napunpun ko na naman yung kuko niya dyan mga mare, kaya siguro hindi na naman niya masusugatan yung mukha niya. Nung nalingat nga siya dyan mga mare, pinadedi ko, pero tignan nyo naman, meron siyang ginagawa. Abay mga mare, hulaan nyo na lang kung anong ginagawa ng baby ko. O siya mga mare.